Sa ibang balita, 11 pang sibilyan ang nailigtas ng militar sa Marawi City. Batay sa kwento ng mga ito, ilang araw din silang nagtago mula sa teroristang grupong Maute. Mula Iligan City, may live report si Alan Francisco. Alan? Kasabay Rocky ng patuloy na pag-rescue ng tropa ng pamahalaan sa mga naipit sa bakbakan sa Marawi City ay ang pagkilala rin sa kabayanihan at katapangan hindi lamang ng mga sundalo at pulis kundi maging ng mga apektadong sibilyan. Nasagip na mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang 11 sibilyan na naipit sa bakbakan. Sila ang nadagdag sa listahan ng mga naapektuhan sa pag-atake ng terorista. Una nang nadala sa evacuation center ang 5 sa kanila, habang nakausap ko naman ang 6 sa kanila kung saan banaag sa kanilang anyo ang hirap na kanilang pinagdaanan. Sa isang barangay sa Marawi City nagtrabaho at na-stranded ang 11 sibilyan. Kwento ni Ariel Bendoy, inakala niyang katapusan na ng kanilang buhay, lalo't nakita niya mismo ang ilang Maute members na malapit lamang sa kanilang tinutuluyan. Narito ang kanyang pahayag. Nakamotor lang. Nakamotor. Naka-Hilux, yung Hilux na may 50 caliber. Nandun nga sila sa tapat na tinitirahan namin. Nakapwisto sila doon. Ilang araw silang nagtago sa kanilang gusali, mahina lamang sila mag-usap upang hindi marinig ng Maute Group. Sa solar panel lamang kuryente habang nawala rin kalaunan ang supply ng tubig. Pakinggan muli natin ang kanyang pahayag. Wala nga kaming makain. Tubig na wala. Lagi kaming atingin sa langit na sana umulan. Wala eh. Ayon naman kay Jesse Dalangon, isa pang survivor, bagamat batid niyang delikado na ang kanilang buhay, ay hindi pa rin siya nawala ng pag-asa. Narito naman ang kanyang pahayag. Kasi kung paano yung bomba parang dumaan na yung pin, mababaw na ng pad. Mababaw kami ng ground floor. Tapos mawala doon naman kami sa second floor. Hindi naman yung maingay para hindi marinig. Tago lang. Nakaligtas sila matapos ang ilang minutong paglalakad at ang 2 oras na paglangoy sa isang lawa o lake kung saan doon na sila sinundo ng kinontak nilang mga sundalo at saka sila ni-rescue at dinala sa Kapitolyo ng Lanao del Sur. Samantala, tinitiyak naman ng pamahalaan na bukod sa mga pagkain at pansamantalang tirahan ay nasusuri rin ng mga eksperto ang mga naturang sibilyan, lalo't posibleng pagmulan ng trauma o takot ang kanilang dinanas. Pakinggan natin ang pahayag ng isang doktor. Kailangan natin i-process yung ganitong mga taong dumaan sa ganitong mga incident. Ang psychosocial processing is a very helpful way to screen them and help them facilitate. First, it will help them identify what they have gone through and the feelings that they have gone, what they have felt while undergoing that situation. At para sa bayan, kasama si Albert Losario, ako naman si Alan Francisco. Samantala, Rocky, ang kwento ng mga naturang sibilyan na hindi sumuko at ngayon ay naisalba na ay kwento ng pag-asa at inspirasyon para sa lahat ng Pilipino. Para sa bayan, kasama si Albert Losario, ako naman si Alan Francisco, Iligan City.